Habang papalubog ang araw at humahaba ang mga anino sa kalsada ng Willow Creek, mahigpit na hawak ni Lilia Perez, 8 taong gulang, ang kanyang maliit na supot ng mga pinamiling grocery. Tahimik ang tunog ng kanyang mga yapak habang kasama niya si Tyson, ang kanyang matapat na German Shepherd. Bigla itong naputol nang marinig nila mula sa malayo ang ugong ng mga motor. Ilang saglit lang, 5 bikers ang sumulpot sa kanto. Ang ingay ng kanilang makina ay nakakabingi at nakakatakot. Ang pinuno nila may malalim na peklat sa mukha. Napansin si Lilia at ngumiti ng masama. Nanginig si Lilia sa takot at hindi makagalaw. "Tingnan mo nga ito," sabi ng lalaki habang kinawayan ng kanyang grupo para palibutan si Lilia at ang aso niya. Kilala ang grupo bilang ang Black Reapers. Matagal na silang problema sa Willow Creek. Pero ngayon lang sila nakitang umatake sa isang bata. Hindi nila alam na habang nakayuko si Tyson at ipinapakita ang kanyang matatalas na ngipin, hindi lang ito dahil sa pagiging protektibo niya bilang alagang aso. Siya ay dating K9 na sinanay para sa mga delikadong sitwasyon. Nang may isang biker na lumapit kay Lilia, tumalim ang tingin ni Tyson. Buo ang atensyon niya sa paparating na panganib. Magsisimula pa lang ang isang pangyayaring hinding-hindi makakalimutan ng Willow Creek. Pindutin mo muna ang like button at i-comment kung anong masasabi mo sa kwento, pati na rin kung anong syudad ka nanonood. Balik tayo sa ating kwento. Si Lilia Perez, 8 taong gulang, ay hindi tulad ng karamihan sa mga batang taga Willow Creek. Mayroon siyang mild autism spectrum disorder. Naiiba ang paraan niya ng pagtingin sa mundo. Madalas siyang naiirita sa mga tunog at pakiramdam na hindi naman napapansin ng iba. Pero nakikita niya ang mga bagay na madalas di napapansin ng karamihan. Ang kanyang buhok na kulay honey blonde ay laging may 2 tirintas na hindi pantay. Siya mismo ang nagsusuklay niyon. At ang kanyang asul na mga mata ay puno ng lalim kapag siya ay interesado sa isang bagay. Hindi siya palasalita tulad ng ibang bata, pero bawat salita niya ay may bigat at kahulugan. Bagamat hirap siya sa mga pakikipag-ugnayan, may kakayahan siyang magkaroon ng malalim na koneksyon sa ilang tao na talagang pinagkakatiwalaan niya. Sa lahat ng iyon, si Tyson ang pinakamalapit sa kanya. Hindi lang isang alagang aso, kundi tagapagtanggol at matalik na kaibigan. Si Tyson ay galing sa isang elite K9 training center at isa siya sa pinakamagaling na police dog sa kanilang departamento. Matibay ang kanyang katawan, tumitimbang ng 85 pounds, may makintab na balahibong itim at kayumanggi. Pinagpartner siya noon kay Officer Manuel Reyes sa ilalim ng isa sa pinakamahusay na trainer ng pulisya. Magkasama silang naging mahusay sa paghahanap ng droga at pagdakip sa mga kriminal. Pero nagbago ang lahat 3 taon na ang nakalipas. Sa isang raid sa warehouse, biglang nagkaputukan. Iniligtas ni Officer Reyes ang bago niyang partner, ngunit siya mismo ang tinamaan at namatay. Kahit sugatan sa balikat, hindi iniwan ni Tyson ang kanyang handler. Binalikan siya ng tulong habang binabantayan niya ang katawan ni Reyes. Gumaling man ang kanyang sugat, naiwan ang trauma. Dahil dito, naging hindi na siya angkop para sa serbisyo at halos patayin na sana siya. Pero nagbago ang kapalaran niya nang makilala niya ang isang batang babae na nakaunawa sa kanyang pinagdadaanan, si Lilia. Ang Willow Creek noon ay parang perpektong maliit na bayan sa Amerika. Bukas ang mga pinto ng bahay at malayang nakakapaglaro ang mga bata hanggang gabi. Nasa gitna ito ng mga burol, may tahimik na ilog, mga tindahang may lumang estilo at isang courthouse na may puting tore at orasan sa tuktok. Ang mga bahay ay malilinis at may malalawak na bakuran. Pero nagbago ang lahat nitong mga nakaraang taon. Humina ang ekonomiya dahil nagsara ang lumber mill at pabrika, kaya nawalan ng trabaho ang marami. Dumami rin ang droga sa bayan, dala ng opioid crisis, at kasabay nito ay ang pagtaas ng mga krimen.
mas lalo pang lumala nang dumating ang Black Reapers, isang gang ng mga biker na nanirahan sa labas ng bayan. Unti-unti nilang pinasok ang Willow Creek gamit ang pananakot, droga at pangungotong sa mga naghihingalong negosyo. Kahit pilit lumalaban ang kakaunting pulis, nawala na ang dating pakiramdam ng seguridad sa bayan. Ang mga kalye na dati ligtas para sa lahat, ngayon ay pinangangalagaan na ng takot. Inalis ni Officer Javier Perez ang kanyang police cap at hinaplos ang kanyang buhok na may halong puti habang naupo sa mesa niya sa Willow Creek Police Department. Sa harap niya ay isang tambak ng mga kaso. Bawat isa kwento ng isang kabataang nasa bingit ng kapahamakan. Kahit anong pilit ni Javier na ayusin ang lahat, parang lalo lang dumarami ang mga problema. May programa siyang sinimulan para matulungan ang mga kabataang hindi pa huli ang lahat. Layuning ilayo sila sa impluwensya ng Black Reapers. Kahit may mga kabataang naililigtas niya, parang mas marami pang nare-recruit ng gang. Nabuo ang programang ito dahil sa mga personal na karanasan ni Javier. Masyado na siyang maraming batang nakita na nalululong sa droga, nawawala ang kinabukasan kapalit ng panandali ang ginhawang dulot ng bisyo, lahat bunga ng kahirapan at kawalang pag-asa. Kaninang umaga, nakipagkita siya kay Michael Reynolds, isang sundalong bayani na galing Afghanistan. May medalya siyang Purple Heart, matinding PTSD at halos walang natanggap na tulong pagbalik sa bansa. Nalulong si Michael sa mga painkiller hanggang sa humantong sa heroin. Natagpuan siya ni Javier na nakatira sa loob ng kanyang truck sa likod ng lumang textile mill. Imbis na arestuhin, kinausap siya ni Javier at inalok na sumali sa diversion program ng pulisya. "Sinalbihan mo ang bansa mo," sabi ni Javier sa kanya. "Ngayon naman, panahon na para ang bansa ang tumulong sa iyo." Ang ganitong pananaw, nakatuon sa tao at hindi lang sa krimen, ang naging gabay ni Javier bilang pulis. Pero hindi lahat ng kasamahan niya ay sumasang-ayon. Dahil may ilan pa ring mas gusto ang mahigpit na disiplina kaysa pangunawa. Naistorbo ang pag-iisip niya nang tumunog ang cellphone. Text mula sa asawa niyang si Sarah. "Huwag mong kalimutan ang appointment ni Lilia sa 4:00. Napangiti siya habang iniisip ang kanyang anak. Kahit marami itong pinagdadaanan, matatag ang loob ni Lilia. Pero unti-unti ring nawala ang ngiti niya nang maalala ang huli nilang pagtatalo ni Sarah tungkol kay Tyson. Ayaw kasi ni Sarah sa ideya ng pag-aampon sa K9 na may masalimuot na nakaraan. Delikado siya kay Lilia, sabi nito. Pero nakita ni Javier ang kakaibang koneksyon noong unang nagkita ang bata at ang aso. Parang pareho silang may sugat na naintindihan nila sa isa't isa. Hindi niya malilimutan ang araw na iyon. Dinala lang niya si Lilia sa K9 facility dahil biglang hindi makapunta ang babysitter nila. Wala siyang planong ipakilala ito sa mga aso. Habang abala siya sa mga papeles, tahimik na naglakad si Lilia sa harap ng mga kulungan ng aso. Tumigil siya sa tapat ni Tyson, ang asong kilala sa pagiging agresibo kahit sa mga veteranong handler. Pero sa hindi inaasahang paraan, lumapit si Tyson sa gate, naupo ng maayos at tinitigan si Lilia. Walang galaw, walang tahol, parang may katahimikang biglang bumalot. Nagtitigan sila at nakita ni Tyson sa batang ito ang isang kakaibang presensya, hindi takot, kundi pag-unawa. Itinuro ni Lilia si Tyson at sinabi, malungkot siya kasi nawala ang kaibigan niya. Akala niya, kasalanan niya, sabi niya ng diretso at walang pag-aalinlangan. Nabigla ang lahat sa kanyang sinabi. Nagtinginan ang mga staff sa center, halatang nag-aalala. Hindi pa nila sinasabi kay Lilia ang tungkol kay Officer Reyes. Tinanong siya ni Javier kung paano niya nalaman. Umiling lang si Lilia. Makikita mo sa mga mata niya. Kailangan niya tayo.
Ang sumunod na nangyari ay hindi inaasahan. Si Tyson, na dati itinuturing na delikado at hindi pwedeng iampon, ay unti-unting nagbago habang kasama si Lilia. Simula nang magsimulang bumisita ang pamilya Perez, nang regular bumilis ang pagbuti ng kalagayan ni Tyson. Naguguluhan ng mga trainer. Ang asong dati agresibo at mahirap kontrolin ay naging kalmado at tahimik kapag kasama ang batang si Lilia. Pagkalipas ng 3 buwan, matapos ang muling pagsasanay at masusing pagsusuri, formal nang nagretiro si Tyson bilang police dog at lumipat na sa bahay ng pamilya Perez. Dito, mas lalo pang lumalim ang samahan nila ni Lilia. Sa una nagdududa pa rin si Sarah, pero isang gabi, habang may matinding sensory overload si Lilia, nagtago ito sa kanyang aparador at ayaw lumabas. Hindi siya maramdaman ng kanyang mga magulang. Si Tyson, na parang may sariling pag-unawa, tahimik lang na naghintay sa labas ng aparador. Hanggang sa unti-unting lumabas si Lilia, mahigpit na nakahawak sa balahibo ni Tyson. Habang dahan-dahan ang paghinga niya, sumasabay sa mahinhing paghinga ng aso. Nang makita iyon ni Sarah, tuluyan na niyang tinanggap si Tyson bilang bahagi ng kanilang pamilya. Ngayon, halos 2 taon na ang lumipas at si Tyson ay palaging nasa tabi ni Lilia. Kasama niya ito sa paaralan para tulungan siyang mag-adjust at matiising nakaupo tuwing may therapy sessions siya. Ang asong dating kinatatakutan ay naging matibay na sandalan ni Lilia, isang proteksyon laban sa mundong madalas ay masyadong maingay, masyadong maliwanag at masyadong magulo. Ngayon umaga, may kaunting gulo nang mapansin ni Sarah na ubos na ang paboritong almusal ni Lilia, isa sa ilang pagkain na palagi niyang kinakain. Sa tulad ni Lilia na sanay sa istriktong routine, kahit maliit na pagbabago ay pwedeng makasira sa buong araw niya. Ilang kanto lang naman ang layo ng tindahan at dahil kasama niya si Tyson, naging kampante si Javier na hayaan si Lilia na maglakad papunta roon mag-isa. "Sigurado ka ba dito?" tanong ni Sarah, kita sa mukha ang pag-aalala. 8 pa lang siya. Sagot ni Javier, kailangan din niyang matutong maging independent. Hindi natin siya kayang bantayan habang buhay. Kita naman natin mula rito ang tindahan at kasama naman niya si Tyson. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, nagkasundo rin sila. Binigyan ni Javier si Lilia ng safety whistle na bago lang niyang binili dahil sa hindi na ganoon kaligtas ang bayan ngayon. Binigyan din niya ng paalala si Lilia na dumiretso agad pa uwi. Mula sa porch ng bahay, pinanood ni Javier habang naglalakad si Lilia kasama si Tyson pababa ng Maple Street. Nakapatong ang isang kamay niya sa likod ng aso at ang sinag ng araw sa umaga ay kumikislap sa kanyang kulay gintong buhok. Naupo si Javier sa kanyang mesa, nakatitig lang sa computer screen habang unti-unting lumalakas ang kaba sa kanyang dibdib. Nang tumingin siya sa relo, napansin niyang 15 minuto na ang nakalipas mula sa takdang oras ng pag-uwi ni Lilia. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tatawag naman si Sarah kung may masamang nangyari. Siguro, epekto lang ito ng pagiging pulis niya. Laging alerto, laging nag-aalala. Pero kahit anong paliwanag ang gawin niya sa sarili, hindi niya maalis ang bigat na unti-unting pumipisil sa kanyang dibdib. Nagdesisyon siyang silipin na lang ang dadaanan ni Lilia. Gagamitin niya na lang ang lunch break niya para siguraduhin na maayos ang lahat. Ngunit bago pa siya makaalis, tumunog ang kanyang cellphone. Napatalon siya sa gulat. Nakalagay sa screen ang pangalan ni Sarah. "Javier," sabi ni Sarah, pilit pinapakalma ang boses pero halatang may kaba. Hindi pa umuuwi si Lilia. Samantala, nakasandal si Ryan Morris sa kanyang custom Harley Davidson habang bahagyang umuugong ang tunog ng kanyang leather jacket. Sa edad na 43, may taglay siyang presensyang nakakatakot. Hinubog ng mga taong pamumuhay sa pagitan ng batas at kasalanan. May peklat siyang halatang halata mula sentido hanggang panga, alaala ng isang matinding gulo sa kulungan.
Sa Willow Creek, si Ryan ang leader ng Black Reapers. Namumuno siya gamit ang takot at dahas. Dati siyang pulis na may mataas na ranggo, pero bumagsak ang lahat matapos siyang masangkot sa isang kaso ng korupsyon. Lalo pang lumalim ang galit niya sa sistema nang tumestigo laban sa kanya ang dati niyang partner, si Javier Perez. May parating tayong shipment mamayang gabi, sabi ni Ryan habang tinatapik ang abo ng sigarilyo sa lumang aspaltado. Natatakot na yung supplier natin dahil sa raid sa Millfield nung isang linggo. Hindi tayo pwedeng magkamali ngayon. Lumingon siya kay Brian Taylor, ang 25 anyos na anak ng alkalde ng Willow Creek. Hindi lingid sa lahat ang koneksyon ni Brian sa gang, pero sa tulong ng kanyang amang may kapangyarihan sa politika, ligtas silang nakakagalaw. Brian, tuloy pa ba yung dinner ng tatay mo kasama si Commissioner mamaya? Tanong ni Ryan. Tumango si Brian na ang ayos na buhok at mamahaling sunglasses ay hindi bagay sa suot niyang biker jacket na may logo ng gang. Oo, nasa country club sila hanggang alas 10. Nangalap na naman ng pondo para sa kampanya. Bahagyang ngumiti si Ryan. Ayos, makakagalaw tayo habang abala sila. Pagkatapos ay tumingin si Ryan kay Michael Reynolds, ang pinakabagong miyembro nila at tila pinakaalanganin. Sinipat niya ito mula ulo hanggang paa. Si Michael, dating Army Ranger, ay may malawak na karanasan sa labanan at seguridad. Pero ramdam ni Ryan ang pagdadalawang isip nito sa maruruming gawain ng grupo. Mike, ikaw ang magiging lookout sa North Bridge mamaya. Gusto ko buo ang atensyon mo, utos ni Ryan. Naintindihan, sagot ni Michael, bagamat hindi halata sa boses niya ang gulong nararamdaman niya mula pa kaninang inalok siya ni Javier Perez ng tulong. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay habang kinukuha ang sigarilyo, senyales ng PTSD at ng unti-unting pag-atake ng withdrawal. 6 na buwan na mula nang sumali siya sa Reapers, napilitan siyang lumapit sa grupo nang matigil ang kanyang pain medication at matagal ang proseso ng benepisyo niya mula sa VA. Dito niya nahanap ang kaunting lunas sa sakit ng kanyang paa, pati na rin ang peking pakiramdam ng samahan, isang bagay na matagal na niyang nawala simula nang umuwi siyang mag-isa mula sa giyera. Pero habang tumatagal, mas lalo nang mabigat sa konsensya niya ang kapalit ng lahat ng ito. Dave, naputol ang sasabihin ni Ryan nang may mapansin siya sa likuran ni Dave. Sabay-sabay na lumingon ang grupo sa tinititigan ni Ryan, isang maliit na batang babae sa kabila ng kalsada, kasama ang isang malaking German Shepherd. Tumigas ang ekspresyon ni Ryan nang makilala ang bata. Tingnan mo nga naman, hindi ba anak ni Perez yon? Pinanood ng grupo si Lilia Perez habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Mahigpit ang hawak sa isang bag mula sa Willow Creek Market. Maingat siyang naglalakad, sinusubukang iwasan ang mga bitak sa semento. Sa tabi niya, laging alerto si Tyson, panay ang silip sa paligid. Parang mag-isa lang siya, aso lang ang kasama, sabi ni Dave, may bahid ng pananakot sa kanyang boses. Mukhang nagpapabaya na si Perez. Unti-unting lumitaw ang determinadong tingin sa mukha ni Ryan. Isang plano ang nabuo sa kanyang isip, isang pagkakataong hindi niya pwedeng palampasin. Mga pare, mukhang nahanap na natin ang alas para sa lakad natin mamaya. Tumindig siya, hindi inaalis ang tingin kay Lilia sa kabila ng kalsada. Kung nakikialam si Perez sa mga galaw natin, baka mapaisip siya kung hawak natin ang anak niya kahit sandali. Nagiba ang ayos ni Brian, halatang hindi komportable. Pagdukot sa bata, hindi ba masyado na yan, Ryan? May hangganan din ang kapangyarihan ng tatay ko. Wala namang nagsasabing dudukutin natin siya. Mabilis na sagot ni Ryan, pero malinaw sa mukha niya ang totoo niyang intensyon. Makikipag-usap lang tayo ng maayos sa anak ni Perez. Titiyakin nating maayos ang lagay niya habang inaasikaso natin ang mga bagay ngayong gabi. Bukas ng umaga, nasa bahay na ulit siya at si Perez,
Baka magbago na ang isip kung anong uunahin niya. Lumingon siya kay Michael na maputla na at halatang kabado. May problema ba, sundalo? Pinilit ni Michael na hindi ilayo ang tingin. Wala, sagot niya kahit mabilis na gumugulo sa isip niya ang mga mukha ng mga batang Afghan na minsan niyang pinrotektahan. Handa na ako. Tumalon si Ryan sa kanyang motorsiklo. Sumunod kayo sa akin. Sasalubungin natin siya sa susunod na kanto. Brian, dumaan ka sa likod para wala siyang takas. Dave, sayo ang bata. Kung may gawin ng aso. Umuugong ang mga makina, binubura ang anumang natitirang pag-aalinlangan. Samantala, ramdam ni Lilia ang bahagyang pagyanig sa lupa bago pa man marinig ang mga motor. Napahinto siya. Mahigpit na kumapit sa makapal na balahibo ni Tyson. Muling bumalot sa kanya ang hindi komportabling pakiramdam. Malalakas at bigla ang tunog na palagi niyang kinatatakutan sa mga tahimik niyang paglalakad. Para kay Lilia, ang tunog ng motorsiklo ay katumbas ng kaguluhan at ingay. Mga bagay na hirap siyang kayanin. Ramdam ni Tyson ang pagbabago sa kilos ng bata. Kaya mas lalo siyang idinikit ang katawan kay Lilia, 1 kilo na madalas nakakatulong sa kanya tuwing sobra na ang nararamdaman niyang gulo sa paligid. Nagbago ang kilos ni Tyson. Naging mas alerto siya, ang kanyang tindig ay naging mas matatag at ang mga tenga niya ay nakaturo sa direksyon ng ugong ng mga motor. Ang katawan niya ay nanigas, parang naaalala ang matinding training niya bilang isang K9 na tagapagtanggol. Bigla dumating ang mga motorsiklo. Umikot sila sa isang maayos na pormasyon para harangan ang lahat ng daan. 2 ang dumaan sa unahan, 2 sa likod, at si Ryan ay huminto mismo sa tapat nila. Sa loob lang ng ilang segundo, napaligiran si Lilia ng mga lalaking naka-leather jacket at ingay ng makina. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hawak pa rin niya ng mahigpit ang bag ng pinamili. Napansin niya ang mga insignia ng bungo sa mga jacket nila, ang simbolo na paulit-ulit na ipinagbabawal sa kanya ng kanyang ama. Kumusta, Miss Perez? Bati ni Ryan na may pakunwaring kaswal na tono habang pinapatay ang makina at bumaba sa kanyang motor. Namimili ka mag-isa, ha? Parang hindi yata ligtas yan. Agad lumipat si Tyson sa harap ni Lilia, pumwesto sa pagitan nila ni Ryan at naglabas ng malalim at nakakakilabot na unggol. Hindi ito basta-bastang unggol. Ito'y kontroladong galit, sanay at disiplinado, gaya ng isang asong sinanay para sa mga delikadong sitwasyon. Nakapwesto siyang parang laging handang sumugod. Napahinto si Ryan, napansin niya ang kakaibang tindig ng aso. Pakikalma ang aso mo, pwede ba? Aniya, at halatang nawala na ang pakunwaring kabaitan sa tono niya. Makikipag-usap lang naman kami. Nanatiling nakatayo si Lilia, tila nanliliit sa biglaang kaguluhan. Parang gumagalaw ang paligid, hindi niya makontrol ang dami ng tunog, boses at amoy ng usok at balat. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may malinaw na pumasok sa isip niya, delikado ang mga lalaking ito. Biglang pumasok sa utak niya ang mga itinuro ng ama niya tungkol sa kaligtasan. Tyson, guard, bulong niya ng may diin, mahina man ang boses, may laman ito ng utos. Natutunan niya ang command na yon sa tuwing pinapanood niyang sanayin ng kanyang ama si Tyson sa bakuran nila. Agad ang naging tugon, nagbago ang buong tindig ni Tyson, parang spring na pinakawalan, handang sumugod. Ang inakala ng Black Reapers na alagang aso lang ay naging ganap na mandirigmang K9, isang asong bihasa sa pagsabak sa panganib. Nang humakbang si Dave ng isang beses papalapit, mas lalong lumalim ang ungol ni Tyson, isang malinaw na babala na huwag nang tumuloy. Napahinto si Dave. Si Ryan naman ay napatitig ng mariin at unti-unting napuno ng pagdududa ang kanyang mukha. Hindi ordinaryong aso yan, bulong niya.
habang dahan-dahang gumalaw ang kamay niya palapit sa kanyang tagiliran kung saan nakatago ang baril. Isa yang Police K9. 3 taon na ang nakalipas, nakatayo si Officer Manuel Reyes sa maalikabok na training yard ng Midwestern K9 Academy. Hawak niya ang clipboard habang mabusising pinagmamasdan ang bagong German Shepherd na malapit ng maging partner niya. Iba to, sabi ng head trainer habang hindi inaalis ang tingin kay Tyson na walang kahirap-hirap na sumusunod sa mga komplikadong utos. Matagal na akong hindi nakakakita ng ganitong likas na talento, mga 15 taon na. Sa ilalim ng araw ng umaga, kitang-kita ang kintab ng makinis at maayos na balahibo ni Tyson. Ang atensyon niya ay buo, ang kilos disiplinado. Kahit may mga distraction at putok-putok na bahagi ng training course, hindi siya natakot o umurong. Sa halip, mabilis siyang sumugod at pinabagsak ang nakapadded na assailant ng may tumpak na kilos at autoridad. Walang kapantay ang drive niya, sabi ng trainer habang pinagmamasdan si Tyson na may paghanga. Pero ang mas kamangha-mangha, marunong siyang balansehin ang lakas niya. Karamihan ng mga asong ganito kalakas, hirap kontrolin ang sarili nila. Pero si Tyson kayang lumipat mula sa pagiging agresibo sa pagiging kalmado sa isang iglap. Para ipakita ito, sumenyas ang trainer kay Tyson na bitawan ang training assistant. Agad na bumitaw si Tyson at umupo ng tuwid sa atensyon. Nang ipakilala naman ng isang dummy na hugis bata sa training senaryo, biglang nagbago ang kilos ni Tyson. Lumambot ang ekspresyon niya, nag-relax ang katawan at pumesto siya sa tabi ng dummy bilang proteksyon. Ipinakita niyang kaya niyang makilala kung kailan may banta at kung kailan wala. Mabilis na sumikat sina Officer Reyes at Tyson sa mundo ng law enforcement. Sa unang taon pa lang nila, nakadakip sila ng 12 kriminal at nakibahagi sa 15 malalaking drug busts. Napakahusay ng pangamoy ni Tyson na tutuntun niya ang droga kahit gaano ito kagaling itago. Sa pagtugis ng mga suspek, kayang-kaya niyang sundan ang bakas kahit sa mahirap na terrain. At sa labanan, eksakto ang kilos niya, sapat para mapigil ang armadong kalaban. Sa bawat misyon, naging mahalaga ang kanilang partnership. Para bang konektado ang isip nila ayon sa isang kasamahan na nakakita sa kanilang maglinis ng buong gusali ng halos walang salitang palitan. Ngunit ang raid sa warehouse na inakala nilang magiging simple ay nauwi sa kaguluhan. Ayon sa impormasyon, may malaking stock ng fentanyl doon na nakatakdang ipamahagi. Pero hindi nila inasahan ang pagbabantay ng mga dating sundalo na bayaran, may mga automatic na baril at walang pag-aatubiling magpaputok. Pagpasok ng tactical unit sa pangunahing pinto, agad silang sinalubong ng isang maayos na planadong ambush. Si Officer Chris Jensen, 2 buwan pa lang sa trabaho at bagong graduate mula academy, ay napatigil sa takot habang dumadagundong ang mga putok ng bala sa paligid niya. Sa isang mabilis na desisyon, itinulak siya ni Officer Reyes palayo sa linya ng putok at siya ang pumalit. Kasabay nito, si Tyson ay tumalon papunta sa pinakamalapit na kalaban at napabagsak ito kahit tinamaan si Reyes ng bala. Matapos ang kanyang tagumpay, bumalik si Tyson sa kanyang handler at nahiga sa ibabaw ng katawan ni Reyes. Mabagsik ang kanyang ungol sa kahit sino mang lumapit, pati na sa mga medic ng tactical team. Tanging ang pagdating ng commander ng K9 unit ang nakapagpakalma sa kanya, pero huli na. Wala nang buhay si Officer Reyes. Pagkatapos ng raid, halatang nagbago si Tyson. Ang dating masigla at masunuring aso ay naging hindi maasahan. Sa isang routine evaluation, matagumpay niyang tinapos ang obstacle course. Pero bigla na lang siyang naging agresibo sa isang training assistant na mabilis gumalaw. 3 handler ang sumubok na makipagbanding sa kanya, pero tinanggihan niya ang lahat. Ang huling insidente ang nagtulak sa desisyon.
Nang isipin ni Tyson na may banta sa isang maintenance worker na may dalang tool na kahawig ng sandata. Wala namang nasaktan pero sapat na ang pangyayari para ituring siyang delikado. Pinlano na ng departamento ang euthanasia ni Tyson pero isang kasamahan ang nagbalita kay Javier Perez tungkol sa kalagayan ng aso at doon kumilos si Javier para iligtas siya. Habang bumalik si Tyson sa kasalukuyan mula sa kanyang sandaling pagkapako sa alaala, agad niyang naramdaman ang panganib na nakapaligid kay Lilia. Ramdam niya ang tensyon sa mga lalaki sa paligid, isang uri ng kilos na natutunan niyang basahin sa mga taong may dalang armas. Kahit wala na siya sa aktibong serbisyo, buhay pa rin ang kanyang instinct at training. Ang leader ng grupo, na may kakaibang peklat sa mukha, ay dahan-dahang inaabot ang tagiliran niya. Isang galaw na pamilyar kay Tyson bilang senyalis ng paghugot ng baril. "Dave, kunin mo ang bata," utos ni Ryan habang ang kamay niya ay papalapit na rin sa nakatagong baril. "Kayo naman asikasuhin ang aso." Nang kumilos si Dave papunta kay Lilia, biglang sumugod si Tyson. Kumilos siya ng may eksaktong galaw, isang patunay ng kanyang pagiging dating elite K9 unit. Kinagat niya ang braso ni Dave, mahigpit pero kontrolado, sapat para pigilan ito nang hindi masaktan ng lubusan. Isang kasanayang hinasa sa paulit-ulit na training. "Alisin niyo tong hayop na to," sigaw ni Dave habang sinusubukang suntukin si Tyson, pero hindi man lang natinag ang katawan ng malakas na German Shepherd. Habang nangyayari ito, natigilan si Brian Taylor. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng karahasan. Bilang anak ng alkalde, lumaki siya sa isang masinop na buhay. Sumali siya sa Black Reapers dahil gusto niyang tumakas sa anino ng kanyang ama. Hinahanap ang thrill, kapangyarihan at excitement. Pero ang mga ganitong sitwasyon, ang umatake sa isang bata, ang humarap sa isang pulis na aso, hindi ito kasama sa inaakala niyang buhay gang. Nang magtama ang mata nila ni Tyson, habang nakalugmok si Dave sa lupa, biglang sumiklab ang hiya kay Brian. Sa isip niya, nakita niya ang mukha ng kanyang ama, hindi galit, kundi wasak ang loob kapag nalaman kung anong klaseng tao na ang anak niya. Hindi ito ang pinasok kon bulong ni Brian habang paatras na lumalakad pabalik sa motor niya. Lumalagpas na tayo sa hangganan. "Ryan, tumigil ka sa satsat at tulungan mo si Dave," sigaw ni Ryan habang unti-unting nawawasak ang plano niyang maayos. Hawak pa rin ni Tyson ang kontrol sa sitwasyon, alerto at walang palya sa bawat galaw. Alam ni Ryan kung gaano kadelikado ang mga police dogs, sanay siya sa kanila noong nasa pulis pa siya. Pero habang pinagmamasdan niya si Tyson ngayon, na gumagalaw ng may husay at disiplina, napagtanto niyang hindi ito basta-bastang alagang aso, isa itong bihasang kasangkapan ng batas, kumikilos na parang nasa gitna ng operasyon. Sa di kalayuan, tahimik lang si Michael Reynolds habang pinagmamasdan ang lahat. Sa loob niya, may matinding labanan ng damdamin. Dating Army Ranger si Michael. Sumali siya sa Black Reapers nang mawalan siya ng suporta at tulong. Pero alam niyang may mga linya na hindi pwedeng tawirin. Sa giyera sa Afghanistan, isa sa pinakamatibay niyang paniniwala ay protektahan ang mga inosente, lalo na ang mga bata. Habang pinapanood niyang pinapalibutan ng mga kasamahan ng batang si Lilia, biglang bumalik ang alaala ng mga ulilang Afghan na pinangalagaan nila noon. At kasabay nito, bumalik ang kanyang panata. Ang tungkuling dapat ay hindi niya kailanman kalimutan. "Kailangan nating umatras," sabi ni Michael. Muling lumitaw ang tapang ng isang sundalo habang humaharap siya. Mali ito, bata lang siya. Mabilis na humarap si Ryan, balot ng galit ang mukha. "Nagiging malambot ka ba, sundalo? Tandaan mo kung sino ang tumanggap sa'yo nang walang ibang tumulong. Walang malambot sa pagkakaroon ng prinsipyo," matigas na sagot ni Michael. Ang boses niya ay puno ng autoridad, gaya ng tono niya noon bilang sundalo sa digmaan. Hindi ito tungkol sa droga o teritoryo. Bata ang pinag-uusapan natin dito.
Sa likod ni Tyson, nanginginig si Lilia. Bata pa siya pero malinaw sa isip niya ang mga itinuro ng ama. Sa gitna ng kaguluhan, naalala niya ang SAFE protocol, ang emergency plan na paulit-ulit na itinuro sa kanya ni Javier. Sa nanginginig na mga kamay, hinugot niya ang whistle na nakasabit sa leeg at humihip ng 3 matutulis na tunog, ang senyalis ng panganib. Napalingon ng mga biker na bigla sa tunog, si Dave na nakakulong pa rin sa panga ni Tyson nagsimulang magpumiglas. Sumabog na ang galit ni Ryan, hinugot niya ang kanyang baril at itinutok kay Tyson. "Bitawan mo siya o babarilin ko ang aso mo," sigaw niya, puno ng banta. Pero hindi gumalaw si Tyson, nanatili siyang matatag, nakatutok pa rin kay Dave. Kumilos ang training niya, mga tao ng pagsasanay kasama si Officer Reyes. Hindi siya natitinag kahit nasa harap ng panganib. Nakatingin siya kay Ryan, tinatasa ang sitwasyon habang pinoprotektahan pa rin si Lilia. "Bitawan mo na, sabi!" sigaw muli ni Ryan habang ang daliri niya'y lalong lumalapit sa gatilyo. Kumikilos sa instinct, biglang tumayo si Michael sa pagitan ng baril ni Ryan at ni Tyson. Gabay ng disiplina bilang sundalo, matatag ang kilos niya. "Ilagay mo yan sa baba, Ryan. Kapag binaril mo ang asong yan habang nakikita ng anak ni Perez, wala nang balikan to. Buong departamento ang kakalaban sa atin." Kalma ang boses niya, pero may bigat. Mabigat na babala kung gaano kabigat ang maaaring mangyari. Tumahimik ang paligid, mabigat ang tensyon, ilang segundong parang ang tagal. Hanggang sa unti-unting ibinaba ni Ryan ang kanyang baril. Bumitaw man siya, hindi ibig sabihin ay sumusuko siya. Nakatitig pa rin siya kay Lilia, punong-puno ng banta. "Sige, ibang paraan na lang," sabi niya, malamig ang tono. Itinuro niya si Lilia. "ID mo, ipaatras mo ang aso mo kung ayaw mong si Dave ang masaktan ngayon." Sa sandaling iyon, mabilis ang takbo ng isip ni Lilia. Maraming beses nang ikinuwento ng ama niya ang tungkol sa nakaraan ni Tyson bilang police dog, isang asong sinanay para sa proteksyon at pagsisilbi. Pero ngayon lang niya nakita ng harapan ang tunay na anyo nito, hindi lang ang kaibigang aso na lagi niyang kayakap, kundi isang ganap na tagapagtanggol. Isang mandirigmang handang ipaglaban siya. Huminga ng malalim si Lilia, pinilit buuin ang lakas ng loob. "Tyson," bulong niya, mahinang boses pero may kapangyarihan. "Release." Bumitaw si Tyson kay Dave pero nanatili siya sa harap ni Lilia. Nakatutok ang tingin niya kay Dave na umiika-ikang umatras at higit sa lahat kay Ryan na hawak pa rin ang baril. Gamit ang kanyang training, alam ni Tyson kung sino ang tunay na panganib, kaya doon siya nagtuon. Paika-ikang umatras si Dave pabalik sa kanyang motorsiklo, hawak-hawak ang braso niyang dumudugo. "Nabali ang braso ko," sigaw niya, namumutla sa sakit at gulat. "Kailangan ko ng ospital." "Walang aalis hanggat hindi pa tapos to," malamig na sagot ni Ryan, bagamat may halatang pagkabahala sa kanyang tono. Ang plano, na dapat ay simpleng pananakot lang, ay nauwi na sa isang sitwasyong pwedeng humantong sa kulungan. Alam niyang kapag nalaman ni Perez ang nangyari kay Lilia, babagsak ang kontrol niya sa Willow Creek. Bukod pa roon, ramdam niya ang bigat ng batas, lalong-lalo na ang panganib ng pananakot sa isang minor de edad. Bilang dating pulis, alam niyang maselan na ang sitwasyon nila. Habang tumitindi ang tensyon, unti-unting lumayo si Brian sa gulo. Lumitaw ang tunay niyang pagkatao, isang batang lumaki sa maginhawang buhay, hindi sanay sa karahasan. "Tapos na to, Ryan," sabi niya habang sumasakay sa kanyang motorsiklo. "Ayoko na." Hindi na siya naghintay ng sagot. Binuhay niya ang makina at mabilis na umalis. Iniwan ang alikabok at ang mga pangarap ng rebelde niyang kabataan. Napuno ng galit ang mukha ni Ryan habang pinapanood si Brian na umalis. "Pagsisisihan mo yan, mayamang bata," bulong niya. Pero agad din siyang bumalik sa mas seryosong problema. Si Dave ay sugatan at si Michael, hindi na siya sigurado kung kampi pa ba o hindi.
Mula sa simpleng pananakot, lumala na ito at naging krisis. Isang bagay ang malinaw kay Ryan, kailangan niyang maibalik ang kontrol at kailangang mabilis. Bigla siyang kumilos, tumakbo siya papunta kay Lilia, balak siyang dakpin. "Halika rito bata," sigaw niya, pero mabilis si Tyson. Tumalon siya sa pagitan nina Ryan at Lilia, handang ipaglaban ang bata. Lumapit ang ngipin niya sa kamay ni Ryan, kaya't napaatras ang lalaki sa gulat. Dahil sa panik, muling tinaas ni Ryan ang kanyang baril. Wala na siyang pakialam sa plano, puro emosyon na lang ang gumagalaw sa kanya. Sa parehong sandali, kumilos si Michael. Bumalik ang kanyang instinct bilang sundalo. Bigla siyang sumugod mula sa gilid at itinumba si Ryan. Nahulog ang baril sa kalsada. "Tumakbo ka sa kabila," sigaw ni Michael kay Lilia. "Dalhin mo ang aso mo. Umalis na kayo." Nanatiling nakatayo si Lilia, hindi makagalaw sa sobrang gulo ng nangyayari. Pero si Tyson, alam ang dapat gawin. Bumalik siya sa tabi ng bata at ipinatong ang katawan niya sa binti ni Lilia. Isa itong teknik na sinanay sa kanya para kalmahin si Lilia kapag overwhelmed siya. Sa pamamagitan ng bigat ng katawan ni Tyson, unti-unting nagkaroon ng kontrol si Lilia sa sarili. Hinawakan niya ang balahibo ng aso, isang pamilyar na pakiramdam na muling nagbigay sa kanya ng lakas. Dahan-dahan siyang umatras, hawak ang kwelyo ni Tyson. Sa bawat hakbang, si Tyson ang nakapwesto sa pagitan niya at sa gulo sa likod. Samantala, si Ryan ay nakabawi at muling nakuha ang upper hand sa laban kay Michael. Dahil sa galit at adrenaline, natalo niya ang dating sundalo na nanghihina na rin mula sa matagal na paggamit ng gamot. "Patay ka!" sigaw ni Ryan habang binigwasan si Michael sa panga. Bumagsak ang ulo nito sa semento. "Naririnig mo ako? Patay!" Bigla isang matinis na tunog ang bumasag sa hangin, mga sirena. Maaring narinig ng ibang tao ang whistle ni Lilia o may nag-report sa kaguluhan. Huminto si Ryan, natigilan. Tumigil siya sa pananakit. Isang malakas na sipa ang ibinigay niya sa tagiliran ni Michael bago tumayo. "Dave, aalis na tayo!" sigaw niya habang tumatakbo pabalik sa kanyang motor. Si Dave, hawak pa rin ang nasugatang braso, agad sumakay. Paandar na ang mga makina. Bago tuluyang umalis, tumingin si Ryan kay Lilia at Tyson, puno ng banta ang kanyang tingin. "Hindi pa to tapos, bata. Sabihin mo sa tatay mo." Si Ryan Morris ang bumati sa kanya. At sa huling salitang iyon, sumibat sila palayo. Si Dave, kasunod niya, iniwan ang mga sugat at ang nagsisimulang paghahanap ng hustisya. Michael ay nakahandusay sa semento, may dugo sa kanyang labi habang pinapanood ang mga ito na naglalaho. Tumalikod siya kay Lilia na mahigpit na yakap-yakap si Tyson, ang kanyang katawan ay nanginginig. Napangiti si Michael ng bahagya kahit nasasaktan. "May magaling kang kasama," mahina niyang sabi habang dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga tadyang. "Yung tatay mo, siya yung pulis na kumausap sa akin kanina, di ba? Tungkol sa paglayo sa bisyo." Bahagyang tumango si Lilia, halatang hindi sigurado, ngunit hindi niya binitiwan si Tyson. "Sabihin mo sa kanya," saglit na huminto si Michael, dumura ng dugo. "Sabihin mo sa kanya na handa na akong tanggapin ang alok niya." Lumalakas ang tunog ng mga sirena habang biglang sumulpot ang police car sa kanto. Huminto ito na may kaluskos ng gulong sa tabi nila. Mabilis na bumaba si Officer Javier Perez mula sa sasakyan, halatang balisa, at dali-daling tumakbo papunta sa anak niya. "Lilia!" sigaw niya habang lumuhod sa harapan nito. "Ayos ka lang ba? Anong nangyari?" Bago pa man makasagot si Lilia, tumingin si Tyson kay Javier at tumahol ng isang beses, ang senyales na sinanay siya na gawin kapag may nahuli siyang masama. Sa kabila ng seryosong sitwasyon, napangiti si Javier. Talagang mahirap talikuran ang dating gawi. "Dad,
Mahina ngunit malinaw ang boses ni Lilia habang itinuro si Michael. Niligtas niya kami. Yung mga lalaki, sinubukan akong dukutin pero pumagit na si Tyson at siya, tumango siya kay Michael. Sinabihan akong tumakbo. Natigil siya, halatang pinipilit niyang magpakatatag sa kabila ng nararamdamang takot at emosyon. Handa na siyang tanggapin ang alok mo. Tumingin si Javier kay Michael. Ang gusot na itsura nito ay agad niyang nakilala. Si Michael Reynolds, ang dating sundalo na kinausap niya noong araw na iyon. Bigla niyang naintindihan ang lahat. Ang mga umatake ay para sa anak niya at ang lalaking minsang inalok niya ng bagong simula. Ngayon ay siya namang nagligtas sa kanya. May paparating na ambulansya, sabi ni Javier habang iniabot ang kamay niya kay Michael. Kailangan talaga nating mag-usap. Matao at abala ang Willow Creek Medical Center habang palakad-lakad si Officer Javier Perez sa waiting room. Paminsan-minsan ay napuputol ang katahimikan ng update mula sa kanyang police radio tungkol sa pagtugis kay Ryan Morris at sa mga kasamahan nito. Malapit sa kanya, yakap-yakap ni Sarah si Lilia na tahimik lang nakaupo. Ang mata ay nakatitig sa pintuan ng treatment room kung saan ginagamot si Michael Reynolds. Si Tyson naman, laging alerto, ay nakahiga sa paanan ni Lilia ngunit nakabantay pa rin sa pinto, handang kumilos anumang oras. Bawat 15 minuto gusto ng mayor ng update, bulong ni Chief Thomas Green habang lumapit kay Javier sa may bintana. Sa edad na 58, kita na sa mukha ni Green ang hirap ng 25 taong serbisyo sa pulisya, 10 taon na bilang hepe ng Willow Creek. Sumuko na ang anak niya sa istasyon, umamin sa pakikisangkot sa gang. Nandoon siya nung tangkaing kunin si Lilia napakapit nang mahigpit si Javier sa bintana. Nandun si Brian Taylor? Hinawakan ba niya ang anak ko? Hindi. Sagot ni Green habang marahang inilalagay ang kamay sa balikat ni Javier. Umatras siya nung nalaman niya ang tunay na balak ni Morris. Ngayon, nakikipagtulungan na siya. Ibinibigay ang mga lokasyon, operasyon, pati mga pangalan. Sa tabi ng mayor na halatang balisa, huminga ng malalim si Javier. Pilit pinapakalma ang matinding galit na naramdaman niya mula nang makita si Lilia na nanginginig sa kanto ng kalye. Anong balita kay Morris? Naglagay na kami ng mga checkpoint sa lahat ng labasan ng county at nakikialam na rin ang state police. Wala na siyang matatakbuhan. Alam niyang wasak na ang grupo niya. Desperado na siya, sagot ni Green, binabaan ng boses. Javier, may kailangan ka pang malaman. Ipinapakalat ni Morris sa mga kasamahan niya na nilaglag mo siya noong investigasyon sa katiwalian. 3 taon na ang nakalipas. Ginawang personal ang laban na to. Habang unti-unting lumilinaw ang kahulugan ng mga sinabi ni Green, naramdaman ni Javier ang malamig na katotohanan na parang nagyayelo sa kanyang dibdib. Hindi ito aksidente, seryoso niyang sabi. Sinadya niyang puntiryahin si Lilia para saktan ako. Bago pa man makapagsalita ulit si Green, biglang bumukas ang pinto ng emergency department. Lumapit ang isang doktor kay Javier, halatang nagmamadali. Officer Perez, hinahanap ka ni Michael Reynolds. Maayos na ang kalagayan niya pero gusto kanyang makausap agad. Agad sumunod si Javier sa doktor, dumaan sila sa mga kurtinadong silid ng pagsusuri hanggang marating nila si Michael. Namumugto ang mukha nito sa pasa, may nakakabit na suwero sa kanyang braso. Pero kahit halatang nasasaktan, malinaw ang tingin ni Michael, malayo sa mapungay at malabong tingin niya noong una silang nagkita. Pilit siyang bumangon at bawat galaw ay halatang may kirot. Kailangan mong maintindihan, sabi ni Michael kahit nahihirapan, ang plano ni Morris, higit pa sa pananakot, may mas malaki siyang binabalak. Yung shipment ngayong gabi, pain lang yon. Umupo si Javier sa tabi ng kama, nakadukwang. Anong ibig mong sabihin? Ang totoong target ni Morris ay ang imbakan ng ebidensya ng pulisya.
May kasabwat siya sa loob, magbubukas ng access habang nagpapalit ng shift. May hinahanap silang partikular na ebidensya mula sa kaso ni Johansson noong 1 taon. Napakahalaga nun pero hindi maayos ang pagkakalog, paliwanag ni Michael, sabay higpit ng hawak sa pulso ni Javier, mas malakas kaysa sa inaasahan. Ipinagyayabang ni Morris na hawak niya ang mga access code mo, sabi ni Michael. Malungkot ang muka. Nang marinig ang lahat parang binuhusan ng malamig na tubig si Javier. Ang kaso ni Johansson ay siya mismo ang nag-imbestiga noon. Isang lokal na negosyante na pinaghinalaang ginagamit ang negosyo ng furniture bilang front para sa money laundering ng mga kartel. Isa sa mga nasabat na item ay mga antigong mesa at sa loob ng mga paa nito ay may tagong compartment kung saan nakatago ang hindi pa napuputol na mga diamante, isang detalye na hindi kailanman inilabas sa publiko. Kailan mangyayari ito? Tanong ni Javier halatang nagmamadali. Ngayong gabi, 9:00, sagot ni Michael. Itutuloy pa rin ni Morris ang plano niya. Umaasa siyang magiging abala ang buong departamento sa paghahanap sa kanya, kaya magiging madali ang galaw niya. Saglit na tumingin si Michael sa pinto at binaba ang boses. May isa pa, nabanggit niyang kukuha siya ng isang bagay na mahalaga sa iyo bago siya umalis. Nanlamig si Javier habang unti-unting nabubuo ang koneksyon sa isip niya. Si Lilia ang tinutukoy niya, sabi niya habang bigla ang tumayo. Kailangan ko ng tiyaking ligtas ang pamilya ko. Mabilis siyang lumakad pabalik sa waiting room, nagsisimulang buuin ang plano sa isipan. Habang papalapit kina Sarah at Lilia, biglang nag-fluctuate ang ilaw sa ospital. Saglit itong kumurap, tapos tuluyang namatay. Nabalot sila ng kadiliman. Sa ilang segundo ng dilim, biglang tumayo si Tyson, naglalabas ng mababang ungol, handa na sa panganib. Pagkabukas ng emergency generator, sumindi ang backup lights at doon nila nakita ang nakakatakot na tagpo. Nakatayo si Ryan Morris sa pintuan ng emergency room, may hawak na baril sa isang kamay at parang remote detonator sa kabila. Kasama niya sina Dave at 2 pang miyembro ng kanilang grupo. Naka-helmet ng motorsiklo na may tinted visor at sinarado nila ang tanging labasan. Walang gagalaw! Sigaw ni Ryan at umalingaw-ngaw ang boses niya sa gitna ng mga sigawan ng mga pasyente at staff. Perez, lumabas ka dyan. Kung hindi, magsisimula akong mamili ng tatamaan. Mula sa gilid ng hallway, lumitaw si Javier, nakatutok ang kanyang service firearm. Morris, ibaba mo ang baril mo. Napaligiran na ang ospital. Mali ka dyan, sagot ni Ryan. May tusong ngiti sa mukha. Hinahabol ng mga tauhan mo ang anino habang ako ang may hawak ng tunay na kapangyarihan. Itinaas niya ang remote. Ako ang may kontrol sa mga pampasabog na nakakabit sa gas line sa labas. Isang pindot lang, lahat tayo sabog, kasama ang pamilya mo. Nagkagulo sa paligid, nagsipagtago ang mga tao, may mga tumatawag ng tulong sa cellphone. Si Sarah, mahigpit na niyakap si Lilia, ginagamit ang katawan niya bilang panangga habang si Javier ay mabilis na nag-iisip ng susunod na hakbang. Masyado silang malayo para sa isang siguradong tama at napakaraming sibilyan para basta na lang magpaputok. Anong gusto mo, Ryan? Tanong ni Javier, hawak pa rin ang baril, tutok kay Ryan na dating kaibigan. Gusto kong makapasok sa evidence room. Yung mga diamante mula sa kaso ni Johansson. Gawin mo na lang itong parang retirement package ko, sagot ni Ryan. Ang mukha niya ay napuno ng pangit na ngisi. Tatawag ka sa presinto, babawiin mo ang guard detail tapos dadalhin mo sa akin ang susi at mga access code. Paano kung tumanggi ako? Tanong ni Javier. Ang boses ay matatag pero bantay sarado. Tumitig si Ryan kina Sarah at Lilia. Kung ganon, sila ang magiging panagot ko. Isasama ko ang pamilya mo hanggang makalayo ako. Ikaw ang bahala, partner. Isang bugso ng malamig na galit ang sumiklab sa dibdib ni Javier pero nanatili ang kanyang mukha na walang emosyon.
Talaga bang naniniwala kang makakalabas ka pa rito? Sigurado ako, sagot ni Ryan na may mapanghamong ngiti. Kasi ikaw masyadong malambot, Javier. Palaging inuuna ang iba. Tumango siya kay Lilia habang nakatutok ang baril. Ngayong sandali, iniisip mo kung kaya mo akong barilin bago ko pindutin to. Pero magdadalawang isip ka. Kaya ako ang mas mahusay na pulis sa ating dalawa. Sa tensyong bumalot sa silid, tahimik lang si Tyson sa tabi ni Lilia. Kita sa kilos niya ang matinding training bilang pulis na aso. Nakatingkayad ang tainga, handang sumugod at nakatutok ang mga mata kay Ryan. Hawak-hawak ni Lilia ang balahibo niya at ramdam niya ang pinipigil na lakas ni Tyson. Lumaki si Lilia sa mundong masyadong maliwanag at maingay kaya't nasanay siyang mapansin ang maliliit na detalye. Sa kabila ng takot na pansin niya ang isang bagay, hindi talaga nakadikit ang daliri ni Ryan sa remote. Parang laruan lang ito, parang remote ng garahe na pininturahan ng itim. Naalala niya ang mga aral ng ama niya sa chess, lalo na ang tungkol sa panlilinlang, at biglang nag-click sa isipan niya. Nagbabluff lang si Ryan. Mahinang ibinulong ni Lilia sa tainga ng ina. Nagkukunwari lang yung masamang tao, hindi totoo yung buton. Kumislap ang mata ni Sarah at sa kabila ng tensyon ay nanatili ang kanyang kalmado. Bilang isang veteranang nurse, nasanay siyang magbasa ng sitwasyon kahit sa gitna ng gulo. Napansin niyang malaki ang mga itim ng mata ni Ryan at nanginginig ang galaw nito. Mga sinyalis ng paggamit ng droga. Malamang ay meth na nagpapahina sa pag-iisip at nagpapataas ng panganib. Sa mahinahong tinig ngunit malinaw, sumigaw si Sarah, "Javier!" Hay siya, parang nasa meth. Napalingon si Ryan kay Sarah, galit na galit ang muka. "Tumahimik ka! Magsalita ka pa ulit at..." Saktong sandaling iyon ang hinihintay ni Javier. "Tyson, protect!" sigaw niya. Parang kidlat na kumilos si Tyson, isang aninong naglalaman ng purong lakas at training habang tumakbo siya sa buong silid. Nang akmang babaling si Ryan para barilin ang dumarating na aso, si Tyson ay nasa ere na. Tumama ang 70,000 asong German Shepherd sa kanya, pinabagsak siya papalabas ng emergency doors at nagkalat sa sahig ang baril at peking detonator. Sa loob ng ospital, biglang nagkagulo. Gumalaw sina Dave at ang dalawang kasamahan niya, pero mabilis na kumilos si Javier. Tumakbo siya at tinumba si Dave bago pa ito makalabas ng baril na nakatago. "Pulis! Humiga sa sahig!" sigaw niya habang nakikipagbuno sa matabang lalaki, habang ang mga tao sa paligid ay nagsisigawan at nagsipagtakbuhan para magtago. Sa labas, mahigpit na hawak ni Tyson si Ryan. Ang panga niya nakakapit sa braso ng lalaki sa tamang puwersa, sapat para pigilan siya, pero hindi makamatay. Pilit na nagpupumiglas si Ryan, sinasaktan si Tyson sa tagiliran, pero sanay ang aso sa sakit at panggugulo, hindi siya bumitaw. Ang bigat at posisyon ni Tyson ang nagsilbing panangga, kaya't nanatiling nakadapa si Ryan, hindi makagalaw. "Alisin niyo tong aso sa akin!" sigaw ni Ryan habang dumudugo ang braso mula sa kagat at nagpupumiglas pa rin. Sa loob ng ospital, ang natitirang miyembro ng Reapers ay napalibutan na ng mga gwardiya ng ospital may hawak na baril. Alam nilang wala ng laban kaya tinaas nila ang kamay at sumuko. Samantala si Javier, nakasalukuyang niyuyurakan si Dave gamit ang arm lock, ay tumingin sa pintuan kung saan hindi pa rin bumibitaw si Tyson kay Ryan. "Sarah, ilayo mo si Lilia sa panganib," utos niya habang ikinukulong si Dave ng posas bago tumakbo palabas ng ospital. Sa labas, biglang sumabog ang tensyon. Sa kalituhan ng epekto ng droga, nagawang abutin ni Ryan ang patagong kutsilyo sa kanyang bota gamit ang kabilang kamay. Paglabas ni Javier, nakita niya ang kutsilyong paikot na tumama sa gilid ni Tyson. "Tyson! Bitaw!" sigaw ni Javier habang nilalabas ang kanyang baril. Agad sumunod si Tyson at umiwas, pero gasgas pa rin ng kutsilyo ang kanyang likod. Tumalsik ang dugo sa semento.
Napatigil si Tyson, nawalan ng balanse dahil sa sugat at sinamantala ito ni Ryan upang makatayo muli. "Tapos ka na, Morris," sabi ni Javier. Nakatutok ang baril sa dating kasama. Nasa lupa si Ryan, bugbog at duguan, pero mahigpit pa rin ang hawak sa kutsilyo. "Hindi mo kaya magpaputok, Javier. Wala kang lakas ng loob." "Subukan mo ako," malamig ang boses ni Javier. "Tinakot mo ang pamilya ko. Gagawin ko ang kahit ano para protektahan sila." Saglit na katahimikan ang lumipad sa pagitan nila. Ang isa'y handang gawin ang lahat para sa mga mahal niya at ang isa'y puno ng puot at pagkawasak. Biglang tumingin si Ryan kay Tyson na ngayon ay hirap tumayo habang umaagos ang dugo mula sa sugat. "Matagal nang dapat pinatay ang asong yan," singhal niya, sabay sibad papunta kay Tyson, handang saksakin ito. Hindi na nagdalawang isip si Javier. 2 putok ang umalingaw-ngaw sa parking lot ng ospital. Tumumba si Ryan bago pa man niya marating si Tyson at gumulong palayo ang kutsilyo. Nakahandusay si Ryan sa semento, hindi na gumagalaw at unti-unting lumalawak ang pulang dugo sa paligid niya. "Officer needs assistance. Shots fired, suspect down," sigaw ni Javier sa kanyang radio. Nilapitan niya si Ryan, sinipa palayo ang kutsilyo at sinuri ang pulso. Wala na. Matapos tiyaking ligtas na ang paligid, agad siyang lumuhod sa tabi ni Tyson. Kahit sugatan, nakatayo pa rin ang German Shepherd, ang training niya na naig sa sakit. Doon lang nang lumapit na si Javier, dahan-dahang umunggol si Tyson, isang mahinang daing ng sakit na matagal niyang kinikimkim. "Good boy," bulong ni Javier, puno ng damdamin habang pinipindot ang sugat ni Tyson para mapigilan ang pagdurugo. "Ikaw ang pinakamahusay na aso, kailangan natin ng veterinaryo." Sigaw niya sa may pinto ng ospital kung saan unti-unti nang lumalabas ang mga staff, gulat pero handang tumulong. "Officer down!" Ang tawag na iyon ay agad na nag-udyok sa security ng ospital na i-lockdown ang lugar, habang si Sarah ay mabilis na lumapit, dala ang emergency medical kit. "Alisin mo muna ang kamay mo," utos niya kay Javier. Seryoso ang tono habang sinusuri ang sugat ni Tyson. Malalim ang hiwa pero hindi tinamaan ang femoral artery. Kailangan niya ng operasyon pero pwede pa natin siyang ilipat. Habang dumadami ang mga taong nakapansin sa sitwasyon, lumakas ang tunog ng mga sirena ng pulis. Paparating na ang mga backup. Ang kotse ni Chief Green ang unang dumating, huminto ng may kaluskos ng gulong. Bumaba siya agad, nakahandang maglabas ng baril pero ibinaba ito nang makita niyang tapos na ang agarang panganib. "Ang istasyon!" sigaw ni Javier habang patuloy na pinipindot ang sugat ni Tyson. Target din ni Morris ang evidence room, may kasabwat siya sa loob. Tumango si Chief Green, seryoso ang mukha at agad siyang nagbigay ng mga utos sa kanyang radio para siguruhing ligtas ang himpilan at ma-verify ang kinaroroonan ng lahat ng tauhan. Habang unti-unting kinokontrol ng mga pulis ang sitwasyon, naramdaman ni Javier ang mahinang tapik sa kanyang balikat. Paglingon niya, si Lilia ang nakita niya, pale ang mukha pero matatag ang tingin, nakatingin kay Tyson. Nasugatan siya, mahina pero malinaw ang boses ni Lilia, puno ng pag-aalala. "Oh, anak, pero sabi ni Mami, malalampasan niya to. Kailangan lang natin siyang madala agad sa vet," sagot ni Javier, pilit pinapakalma ang anak. Lumuhod si Lilia sa tabi ni Tyson. Hindi ininda ang dugong kumalat sa kanyang pantalon at hinaplos ang ulo ng aso. "Niligtas mo kami," bulong niya kay Tyson. "Ngayon kami naman ang magliligtas sa'yo." Ang emergency veterinary clinic sa labas ng Willow Creek ay simple lang ang itsura pero kumpleto sa gamit para sa agarang gamutan ng mga alagang hayop. Binuhat ni Javier si Tyson papasok habang unti-unting tumatagos ang dugo sa suot na jacket ng pulis na itinakip sa sugat. Nasa likod niya si Sarah, inaakay si Lilia na pilit nagpapatatag kahit tumutulo na ang luha. Pagdating nila, agad kumilos ang staff.
May dumating na gurney at agad nilang sinundo si Tyson habang si Dr. Emily Wilson, ang lead vet, lumabas mula sa exam room. Binaril ba siya? Mabilis na tanong ni Dr. Wilson. Sinusuri na agad ang kondisyon ni Tyson habang inilipat ito sa gurney. Tinamaan ng kutsilyo sa kanang likod, sagot agad ni Sarah, malinaw at diretsyo dahil sa kanyang medical background. Mga 6 na pulgada ang haba ng hiwa, malalim ang damage sa muscle tissue, maraming dugo ang nawala pero walang arterial spray. Nananatiling gising at alerto siya. Tumango si Dr. Wilson habang nilalagyan ng pressure bandage si Tyson at nagbigay ng sunod-sunod na utos sa kanyang team. Maghanda ng full blood panel, ilagay agad ang IV at mag-reserve ng 4 na unit ng canine blood. Officer Perez, kailangan ko ng pirma mo sa mga consent forms. Pinasok na natin siya sa emergency surgery. Sandaling natigilan si Javier na natili ang kamay niya sa ulo ni Tyson. Tumingin sa kanya ang aso. May sakit sa mga mata nito, pero nandoon pa rin ang tiwala. Maliligtas ba siya? Tanong ni Javier, halos pabulong. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin, sagot ni Dr. Wilson. Matatag ang boses pero may bahid ng pag-aalala habang sinusuri ang maputlang gilagid ni Tyson at ang papalalim nitong paghinga. Kailangan na nating operahan siya ngayon. Malala ang pagkawala ng dugo at posibleng may internal damage na hindi pa natin nakikita. Habang minamadaling itinutulak si Tyson papunta sa operating room, biglang kumawala si Lilia mula sa pagkakayakap ng kanyang ina at tumakbo sa gilid ng gurney. Sandali lang, sigaw niya, at sa tono ng kanyang boses ay may biglang taglay na awtoridad na nagpahinto sa buong team. Tumango si Dr. Wilson, binigyan siya ng sandaling pagkakataon. Lumapit si Lilia kay Tyson at dahan-dahang hinaplos ang kanyang mukha. Kailangan mong lumaban, bulong niya, mariin at puno ng damdamin. Ikaw ang pinakamapangahas na aso sa buong mundo at kailangan ko na bumalik ka sa akin. Sa kabila ng panghihina, nagawa pa ni Tyson na dilaan ang kanyang kamay. Mahina pero puno ng laman. Pagkatapos nito, muling gumalaw ang team. Mabilis nilang itinuloy ang pagdadala kay Tyson sa surgery room. Muling nagsara ang double doors sa likod nila at isang tahimik ngunit mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong waiting area. Narinig ka niya, mahinang sabi ni Javier habang lumuhod sa tabi ng kanyang anak. Lumalaban si Tyson, hindi siya basta-basta susuko. Tahimik na tumango si Lilia at kahit bata pa, kitang-kita ang lalim ng pag-unawa niya sa sitwasyon. Marami siyang nawalang dugo, banggit niya para bang isang doktor. Malalim ang tama ng kutsilyo. Kita ko yung muscle. Lumapit si Sarah at marahang inilagay ang kamay sa balikat ni Lilia. Tama ka anak, malala ang sugat niya pero si Dr. Wilson ang pinakamagaling na vet surgeon dito. Nasa mabuting kamay si Tyson. Dahan-dahang lumipas ang oras. Ang tiktak ng orasan sa waiting room ay naging paulit-ulit na paalala ng mabagal na pagtakbo ng panahon. Dumating si Chief Green dala ang mga balita. Nabunyag na ang plano sa loob ng presinto. Isang desk sergeant na si Matthews ang umamin na kasabwat ni Ryan Morris. Nakakulong na ang mga natitirang miyembro ng Black Reapers at si Brian Taylor ay lubos na nakikipagtulungan sa investigasyon. Nagkakagulo na ang mayor, bulong ni Green kay Javier. Pagkaladkad ng anak niya sa kasong to ay malaking eskandalo. Pero ang mas iniintindi niya ngayon ay kung paano itatama ang lahat. Pumayag siyang sagutin lahat ng gastusin sa gamutan ni Tyson bilang tanda ng pagsisisi. Tahimik na tumango si Javier pero hindi lumihis ang tingin niya kay Lilia. Nakaupo ito, halos hindi gumagalaw at halatang hirap na sa mga nararamdaman. Masyadong maliwanag ang ilaw, masyadong matapang ang amoy ng disinfectant at ang mga tunog mula sa mga hayop na nasa sakit ay bumubuo ng ingay na hindi niya madaling mabalanse. Isang overload para sa isang batang sensitibo sa paligid.
Kailangan niyang makauwi, bulong ni Javier kay Sarah. Hindi na niya kakayanin to ng matagal pa. Umiling si Sarah. Nasabi ko na ayaw niyang umalis hanggat hindi natin alam kung ayos na si Tyson. Narinig ni Lilia ang pangalan niya at agad siyang tumingin. Hindi ako aalis, matigas niyang sagot. Hindi ako iiwan ni Tyson, kaya hindi ko rin siya iiwan. Matapos ang 4 na mahahabang oras ng operasyon, lumabas si Dr. Wilson mula sa operating room. May dugo sa kanyang suot at halatang pagod na pagod ang kanyang katawan. Sabay-sabay tumayo ang pamilya Perez. Kitang-kita sa mga mata nila ang kaba at pag-asa habang hinihintay kung anong balita ang dala ng doktor. Mas mahirap ang operasyon kaysa sa inaasahan namin, panimulang sabi ni Dr. Wilson habang inaalis ang kanyang surgical hat. Malaki ang pinsalang ginawa ng kutsilyo. Tinamaan nito ang ilang mahahalagang kalamnan. Halos tinamaan ang femoral artery at may bahagyang bitak pa sa kanyang buto sa hita. Isang malamig na kaba ang dumaloy sa dibdib ni Javier. Buhay pa ba siya? Buhay pa, sagot ni Doktor. Wilson, seryoso ang tono, pero nasa alanganing kondisyon siya. Naayos namin ang artery at nakapagbigay na kami ng 4 na unit ng dugo. Matindi ang pagkakapunit ng muscles. Mahigit 100 internal stitches ang kinailangan para pagdugtungin ang mga tissue. Ang susunod na 24 na oras ay napakahalaga. Pwede po ba naming dalawin siya? Mahinang tanong ni Lilia pero may kasamang tapang sa kanyang tinig. Saglit na nag-alinlangan si Dr. Wilson at tumingin kay Sarah. Matindi ang gamot na ibinigay sa kanya at maraming monitor ang nakakabit. Maaring hindi maganda ang itsura niya sa ngayon. Pakiusap, sabat ni Lilia, isang bagay na bihira niyang gawin. Sanay siyang umiwas sa tensyon pero ngayon ay hindi siya umurong. Kailangan niyang malaman na nandito kami. Tinitigan siya ni Dr. Wilson ng ilang sandali bago tumango. Nasa recovery room na siya. Madilim ang ilaw sa recovery ward, nagbibigay ng tahimik na atmosfera na tanging tunog lang ng mga monitor ang naririnig. Nakahiga si Tyson sa isang padded table. Ang dati niyang malakas na katawan ay tila lumiit sa ilalim ng thermal blanket. May breathing tube sa bibig niya at iba't ibang IV lines ang nakakabit para sa fluids, antibiotics at mga gamot laban sa sakit. Ang kanyang bagong operahang binti ay balot ng makapal na benda at nakaangat sa isang cushion. Lumapit si Lilia sa mesa na tila wala na siyang pakialam sa mga ilaw o tunog. Nakatuon lamang siya kay Tyson. Maingat niyang inilagay ang maliit niyang kamay sa ulo ng aso, ingat na huwag matamaan ang EV sa harapang paa nito. Nandito ako, mahinang bulong niya at ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nagawa mo na, Tyson, niligtas mo ako, ngayon panahon mo namang magpagaling. Patuloy ang pantay na tunog ng mga monitor pero hindi gumagalaw si Tyson. Ang dating matatag na K9 officer ngayoy tila marupok at nakikipaglaban para sa buhay. Inayos ni Dr. Wilson ang mga setting ng monitor at sinuri ang takbo ng IV. Stable ang vital signs niya sa ngayon, mahinang sabi niya, pero nasa delikadong kondisyon pa rin. Kritikal ang mga susunod na oras. May pag-asa ba siya? Tanong ni Javier, ang tanong na hindi pa rin siya tinatantanan mula nang dumating sila. Lumuambot ang matigas at propesyonal na anyo ni Dr. Wilson napalitan ng mas malumanay at maunawaing ekspresyon. Kung makalampas siya sa gabing ito, mas tataas ang tsansa niyang makabawi. Si Tyson ay nasa magandang kalagayan at bata pa bago ito nangyari, pero kailangan kong sabihin ang totoo, malala ang mga pinsala. Kahit gumaling siya, posibleng hindi na niya lubusang magamit ang binti niya tulad ng dati. Nanahimik ang buong silid sa bigat ng sinabi niya, isang K9 officer na,
kahit retirado ay parang nawala ng mahalagang bahagi ng sarili kapag hindi na kayang tumakbo o tumalon, dagdag pa ni Dr. Wilson. Pero ibig sabihin po ba, saglit na tumigil si Lilia, pilit hinahanap ang tamang salita. Nagtatalo ang luhika at damdamin sa loob niya. May kapansanan, may nahong tugon ni Dr. Wilson. Posible iyon. Kailangan nating maging handa sa ganung posibilidad. Magagamot ang buto niya, pero ang mga kalamnan ay maaaring humina o mawalan ng buong galaw. Tumango si Lilia, tinatanggap ang balita sa kanyang tapat at diretsong paraan. Ayos lang po, sagot niya sa wakas. Hindi na naman niya kailangang habulin ang masasamang tao. Ang mahalaga, si Tyson pa rin siya. Ang simpleng pagtanggap ni Lilia ay biglang nagpaluha kay Javier. Dahan-dahan niyang inilagay ang kamay sa tabi ng kamay ni Lilia sa ulo ni Tyson, hinaplos ang balahibo ng asong matagal na niyang kasakasama. Tama si Dr. Wilson, sabi ni Sarah. Ang kanyang medikal na kaalaman ay nagtulak sa kanya upang maihanda si Lilia sa mahaba at mahirap na landas ng paggaling. Kahit makaligtas si Tyson, mahaba at mabigat ang recovery, baka hindi na siya ang asong dati mong kilala. Pero lagi pa rin siyang si Tyson, sagot ni Lilia, buo ang loob. Gaya ko, kahit may mga araw na iba ang pakiramdam ko, ako pa rin si Lilia. Habang lumalalim ang gabi, biglang lumala ang kalagayan ni Tyson. Tumaas ang lagnat niya kahit may ginagawang pagpapalamig at bumagsak ang blood pressure niya sa delikadong level. Patuloy ang gamutan ni Dr. Wilson, pero unti-unti nang sumeryoso ang ekspresyon niya habang sinusundan ang mga vital signs. Nagkakaroon na siya ng komplikasyon, sabi ni Dr. Wilson kina Javier at Sarah habang si Lilia ay nakatulog nang hindi mapakali sa kalapit na silya. Ang matinding pinsala sa mga tissue ay nag-trigger ng systemic inflammatory response. Parang inaatake na ng katawan niya ang sarili. Ano pa ang pwede naming gawin? Tanong ni Javier, garalgal ang boses, puno ng pangamba. Ginagawa na namin ang lahat sa medikal na aspeto, sagot ni Dr. Wilson. Ngayon, nasa mga paanan ni Tyson ang laban. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, umabot na sa kritikal na antas ang sitwasyon. Naging irregular ang tibok ng puso ni Tyson. Kumurap-kurap ang monitor habang bumaba ng husto ang kanyang oxygen level. Agad na kumilos ang veterinary team. May nagsaksak ng emergency meds habang si Dr. Wilson ay nagsimulang magbigay ng chest compressions. Crashing na siya! Sigaw ng isang vet tech habang ina-adjust ang oxygen. Nagising si Lilia sa kaguluhan. Bago pa man siya mapigilan ng mga magulang, tahimik siyang lumapit sa treatment area. Malaki ang mga mata niya habang pinapanood ang desperadong pagsisikap ng team na iligtas si Tyson. "Huwag mo kaming iwan!" Mahina niyang bulong habang ipinatong ang mga palad sa salamin. "Pakiusap, Tyson, manatili ka." Sa loob ng 3 minutong puno ng kaba, walang tigil na lumaban si Dr. Wilson at ang kanyang team upang ibalik si Tyson mula sa bingit ng kamatayan. Nang tuluyang kumapit ang emergency drugs, unti-unting naging regular ang tunog ng heart monitor. Huminto si Dr. Wilson, pinunasan ng pawis sa noo at tiningnan ang pinakabagong mga vital signs. Stabilized na siya, sabi niya, may bahagyang pag-asa sa tinig. Nagiging maayos na ang mga palatandaan ng katawan niya. Nakatayo si Lilia sa harap ng observation window. Nakadikit ang maliit niyang mga palad sa salamin. Pilit inaabot si Tyson gamit ang kanyang isip at puso. Sina Javier at Sarah, kapwa pagod na pagod sa lahat ng nangyari, ay magkayakap sa likuran niya, nagbibigay lakas sa isa't isa. "Ayos na po ba talaga siya ngayon?" Tanong ni Lilia, bahagyang nanginginig ang boses. Pilit kumakapit sa konkretong sagot sa gitna ng kaguluhan ng kanyang emosyon. Lumapit si Dr. Wilson sa kanila. Ang dating malamig na kilos bilang doktor ay ngayon ay puno ng malasakit.
Bumalik siya mula sa bingit at malaking bagay na yon, maganda ang tugon ng katawan niya, matibay at lumalaban. Nakaliko na tayo sa tamang direksyon pero nasa kritikal na kondisyon pa rin siya. Ang susunod na mga oras ay sobrang mahalaga. Habang ang unang sinag ng araw ay nagsimulang dumampi sa Willow Creek, lumitaw si Chief Green dala ang isang Manila folder. Seryoso ang mukha niya habang lumapit kay Javier. Kailangan kitang makausap ng pribado. Naglakad silang dalawa patungo sa isang maliit na consultation room. Iniwan sina Sarah at Lilia sa tabi ni Tyson. Mas malalim pa pala ang pinagmulan ng lahat ng ito. Panimula ni Green habang binubuksan ang folder at ipinapakita ang mga personnel record at buod ng mga kaso. May mahalagang bagay kang kailangang malaman, Javier. Mas matagal na pala ito kaysa sa inakala natin. Lumapit si Javier, pansamantalang nilimot ang pagod habang tinitingnan ang mga dokumento. Ano bang tinitingnan ko rito? Record ito ni Morris bago pa siya mapunta rito sa Willow Creek. Paliwanag ni Green, tinuturo ang isang bahagi. Tingnan mo ang naging assignment niya noong nasa County K9 unit pa siya. 7 taon na ang nakalipas. Habang binubuklat ni Javier ang mga pahina, unti-unting nagdugtong-dugtong ang mga piraso ng impormasyon sa isipan niya. Pero ramdam pa rin ang bigat ng pagod sa kanyang katawan at isipan. Hanggang sa may isang pahinang nagpahinto sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya habang binabasa muli ang bahagi, hindi makapaniwala. Sigurado ka ba dito? Si Morris ang unang partner ni Officer Reyes? Green tumango ng seryoso. Oo, sila ang isa sa mga pangunahing K9 team sa loob ng 3 taon bago mailipat si Morris matapos ang isang pagdinig ukol sa pagdidisiplina. Nagtestigo si Reyes laban sa kanya dahil sa paggamit ng labis na puwersa noong isang pag-aresto. Kahit na napawalang sala si Morris sa huli, inilipat pa rin siya. Matagal niyang kinimkim ang galit na iyon at pagkatapos si Reyes ang nakakuha kay Tyson. Mahina ang boses ni Javier, unti-unting naiintindihan ang lahat. Ibig mong sabihin yung pumalit kay Morris bilang partner ay naging tanyag dahil sa pagiging kasama ng pinakamagaling na K9 sa buong departamento? Exactly, sagot ni Green. Sumali si Morris sa puwersa natin 1 taon matapos siyang mailipat at hindi niya binanggit ang nakaraan niya kay Reyes. Sa tingin ko, walang nakapansin sa koneksyon nila hanggang sa ginawa ko ang investigasyon kagabi. Nang makita niya si Tyson kasama si Lilia ngayon, agad niyang nakilala ang aso ng dating karibal niya. Pagtatapos ni Green, hindi lang ito tungkol sa personal na galit sa iyo, Javier. Isa itong hakbang para maghiganti, para tapusin ang matagal ng alitan. Umupo si Javier ng mas maayos sa kanyang upuan, dama ang bigat ng bagong impormasyon. Akala ko noon, galit lang siya sa akin dahil sa mga kaso ng korupsyon. Pero ito'y sobrang personal. May isa pang bahagi nito, dagdag ni Green habang may hinugot na isa pang papel mula sa tumpok. Naaalala mo ba yung operasyon sa warehouse kung saan namatay si Reyes? Si Morris ang lead doon, siya ang nagbigay ng impormasyon. Parang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Javier. Gusto mong sabihin, si Morris ang nagsabotahe ng operasyon. Malabo ang mga detalye noon, may mga nagsabing hindi eksakto ang intel niya pero walang matibay na ebidensya noon. Ngayon, iniimbestigahan ulit ang kaso. Paliwanag ni Green, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Posibleng may kinalaman si Morris sa pagkamatay ni Reyes at pati na rin sa trauma na naranasan ni Tyson. Napatigil ang matindi nilang pag-uusap nang may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang mas batang pulis, halatang kinakabahan. Chief, yung search sa bahay ni Morris na iniutos ninyo, may nakita kami. Maaaring mahalaga ito. Iniabot niya ang isang lumang leather na notebook, halatang personal na journal ni Morris.
Mabilis na binuklat ni Green ang notebook, huminto sa pahinang may pulang tab. Tahimik siyang nagbasa saglit, tapos iniabot ito kay Javier, senyales na siya naman ang magbasa. Mahinang sinabi ni Green, ito ay mula 2 taon na ang nakalipas noong plano na nilang patayin si Tyson dahil hindi siya pumasa sa mga rehab test. Habang binabasa ni Javier ang nakasulat, nakaramdam siya ng malamig na kilabot nang makita ang sulat kamay ni Morris. Ang sikat na aso ni Reyes ay nauubusan na ng swerte. Matapos ang gulo sa janitor, inihanda na ni Dave ang pagpapatay sa kaawa-awang nilalang. Angkop lang na maparusahan siya sa parehong ugaling sinisi rin sa akin noon. Matagal ko nang hinihintay ito. Sinigurado kong babagsak siya sa rehab tests. Madali lang dahil sa mga tao ko sa training center. Walang asong may koneksyon kay Reyes ang dapat mabuhay, lalo na ang paborito niyang K9. Si Morris ang nagmanipula sa mga test ni Tyson. Mahina at galit na sabi ni Javier habang halo ng takot at galit ang nararamdaman niya. Gusto talaga niyang bumagsak si Tyson. Kung hindi lang kayo ng pamilya mo ang tumulong, matagal na siyang nawala. Tumango si Green ng mabigat ang loob. Hindi lang ito tungkol sa isang gang leader na gustong saktan ang pamilya ng pulis, Javier. Malalim ang ugat ng galit na to, taon na ang binilang. Habang pinroseso nila ang bagong revelasyon, may kumatok ulit. Pumasok si Dr. Wilson. Walang ekspresyon ang mukha. Officer Perez, may gustong makipagkita sa iyo tungkol kay Tyson. Sabi niya, mahalaga raw ito. Nagkatinginan sina Javier at Green, tapos sumunod si Javier kay Dr. Wilson papunta sa reception area. Doon may nakaupong lalaking nasa edad 50, nakayuko ang ulo. Nang malapit na sila, tumingin ito pataas. Baka sa mukha ang matinding pagod at pagsisisi. Officer Perez, tumayo ang lalaki at iniabot ang kamay. Ako si Mark Stevens. May mahalaga akong kailangang sabihin tungkol sa aso mo. Napatayo ng tuwid si Javier, alerto agad. Anong alam mo kay Tyson? Ako ang nagligtas sa kanya, sagot ni Stevens. Halatang puno ng emosyon ang tinig. Nandoon ako sa raid sa warehouse noong namatay si Officer Reyes. Nasa eksena ako. Pumasok si Green sa usapan, ang tono ay may pagdududa. Mr. Stevens, inaamin mo bang kasali ka sa operasyon na yon? Hindi, sagot ni Stevens habang umiiling, matatag ang paninindigan. Nandun ako bilang undercover agent ng DEA sa loob ng kartel na gumagamit ng warehouse. Nang maging magulo ang lahat, hindi ko pwedeng ilantad ang sarili ko pero hindi ko rin kayang manahimik lang. Bahagyang nabasag ang boses niya. Ako ang tumawag ng hindi nagpapakilala para humingi ng reinforcement. At ako rin ang pumigil sa mga armadong lalaki ng kartel na patayin ang German Shepherd habang pinoprotektahan niya ang patay na handler. Napatitig si Javier sa kanya, tuliro sa naririnig. Nakita mo ang lahat? Nasaksihan mo ang nangyari kay Reyes? Tumango si Stevens, puno ng lungkot ang mukha. Matagal nang nagsusumbong si Morris sa kartel. Ibinebenta niya ang mga plano ng pulis kapalit ng pera. Siya ang nagsabi sa kanila kung kailan at sino ang lalahok sa raid. Isang inihandang pananambang ang nangyari mula't simula pa lang. At bakit ka ngayon lang nagsalita? Tanong ni Green, bahagyang idinukot ang kamay papunta sa baril niya, alerto. Dahil sa nakita ko sa balita tungkol sa ospital, sagot ni Stevens. Matagal ko nang sinusubaybayan si Morris mula nang umalis ako sa DEA. At nang malaman kong ang parehong aso ang sangkot, huminto siya sandali para ayusin ang sarili. Hindi na ako makatiis. Iniligtas din ako ng asong yon. Napabagsak na niya ang isang armado at nang muntik na akong barilin habang lumalapit ako kay Reyes, sumugod si Tyson. Pwede niya akong inatake pero parang alam niyang hindi ako kalaban.
Naramdaman ni Javier ang pagkahilo habang unti-unting lumulubog sa kanya ang bigat ng mga salita ni Stevens. Hindi lang basta pinoprotektahan ni Tyson si Reyes noong raid, marunong siyang tumukoy kung sino ang tunay na panganib. Siya ang pinakakahangahangang K9 na nakilala ko, sabi ni Stevens nang may paninindigan. 20 taon akong nasa undercover work at maraming police dogs na ang nakasama ko, pero wala ni isa sa kanila ang may ganong likas na kakayahan. Kinuha niya mula sa bulsa ang isang luma at kupas na larawan, saka iniabot kay Javier. Kinuha ko ito mula sa security footage ng warehouse bago pa dumating ang backup. Matagal ko na itong itinatago bilang patunay na may iba't ibang anyo ang katapangan. Malabo man ang larawan, malinaw na makikita si Tyson, nakapwesto sa harap ni Reyes na nakahandusay, duguan ng balahibo at nakangiting panglaban habang hinarap ang kalaban. Sa likod ng ilang kahon, makikita ang figura ni Stevens, halatang nag-aalangan sa pagitan ng pananatili sa sikreto at ng pagnanais tumulong sa nasugatang pulis at sa tapat niyang aso. Hindi dahil sa trauma o sobrang agresyon kaya bumagsak si Tyson sa mga rehab test, mahina ang boses ni Stevens. Naramdaman niya na may mali sa mga nag-evaluate sa kanya. Tinuruan ni Morris ang mga aso tulad niya na kilalanin ang panlilinlang, ang mga tagong motibo. Yung inaakalang agresyon ay, sa totoo, pagganap pa rin niya sa tungkulin. Binabantayan niya ang paligid laban sa mga panganib na hindi napapansin ng iba. Sa recovery room parang nararamdaman ni Tyson ang mga revelasyong lumalabas. Bahagya siyang gumalaw at dahan-dahang dumilat ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Lilia na hindi siya iniwan kahit sandali. Sa monitor makikita ang kaunting pero malinaw na pagbuti sa kanyang vital signs. May senyales ng paggaling, sabi ni Doktor. Wilson, may bahid ng pag-asa habang tinitingnan ang kanyang stats. Sarah, sigaw ni Javier, agad na tumakbo papunta sa recovery room kasunod sina Green at Stevens. Pagpasok nila, dumilat ng tuluyan ang mga mata ni Tyson at nang makita si Javier, kumislap ang pagkilala sa kanyang tingin. Kumampay ng mahina ang buntot niya sa ilalim ng kumot, maliit na galaw pero malinaw na senyales ng koneksyon. Malalampasan niya ito, sabi ni Lilia, matatag ang boses habang hinaplos ng banayad ang ulo ni Tyson. Alam niyang nandito tayo para sa kanya. 2 linggo na ang lumipas mula nang harapin nila si Ryan Morris at unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay sa Willow Creek. Ang lokal na pulisya na ngayon ay nasa ilalim ng masusing investigasyon matapos mabunyag ang katiwalian ng ilang miyembro ay dumadaan sa malalaking pagbabago sa pamumuno ni Chief Green. Nawasak na ang kilalang gang na Black Rippers, salamat sa detalyadong testimonya ni Michael Reynolds at sa kooperasyon ni Brian Taylor. Bilang tugon sa pagkakasangkot ng kanyang anak, naglunsad ang alkalde ng isang community rehabilitation program para sa mga kabataang nasa panganib at mga veterano. Pinunduhan gamit ang malaking bahagi ng kayamanan ng kanilang pamilya. Samantala sa bahay ng pamilya Perez, ginawang lugar ng paggaling ang kanilang sala para kay Tyson. Sa tulong ng donasyon mula sa isang grupong sumusuporta sa mga veterano, may espesyal na orthopedic bed na ngayon sa gitna ng sala, nakapwesto para makita ni Tyson ang pinto at ang likod bahay mula sa malalawak na bintana. Katabi ng kama ang isang mesa na maayos ang ayos, may mga gamot na antibiotic, pain reliever at malilinis na benda para sa kanyang araw-araw na gamutan. Pagkatapos ng isang buong araw sa trabaho, pumasok si Javier sa bahay. May kakaibang pakiramdam siyang dala-dala habang nakasabit pa sa dibdib ang kanyang badge. Parang mas mabigat, mas makahulugan matapos ang lahat ng nangyari.
Natapos na ang investigasyon ng Internal Affairs tungkol sa matagal ng katiwalian ni Ryan Morris. Nalinis ang pangalan ni Javier at tuluyang nabunyag ang pagtataksil ng dating partner niya. Ang mga diamante mula sa kaso ni Johansson ay ligtas ng naitala at nakaimbak. At ang buong plano ni Morris para nakawin ang mga ito ay malinaw na isinama sa mga dokumento ng kaso. "Kumusta ang pasyente natin ngayon?" tanong ni Javier habang inilapag ang kanyang mga susi at lumuhod sa tabi ng kama ni Tyson. Kumampay ang buntot ng German Shepherd sa malambot na kutsyon. Mas malakas na ito bawat araw. Kahit kailangan pa rin niyang alalayan para makatayo, maliwanag na muli ang talim ng tingin ni Tyson. Ang parehong tingin na dating tumatak sa kanya bilang isa sa pinakamahusay na KT-9 officer. "Naubos niya ang tanghalian niya ngayon sa wakas," sabi ni Sarah habang lumabas mula sa kusina dala ang isang pitcher ng iced tea. Tumawag din si Dr. Wilson kanina, may resulta na sa pinakabagong tests. Normal na ulit ang infection markers at maayos ang paggaling ng mga kalamnan niya. "Good boy," bulong ni Javier, puno ng pagmamahal habang hinimas ang likod ng tenga ni Tyson. Malapit lang, nakaupo si Lilia sa sahig, nakatabi sa kama ni Tyson habang nag-aaral gamit ang flashcards para sa kanyang homeschool lessons. Matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, pumayag ang school sa isang special arrangement para makapag-aral si Lilia mula sa bahay. Naiintindihan nilang ang paglayo ni Lilia kay Tyson habang nagpapagaling ito ay makakaapekto sa pag-recover nilang dalawa. Ang koneksyon nilang dalawa ay hindi lang nagbibigay ng lakas kay Lilia para malampasan ang trauma, kundi mahalaga rin para sa mabilis na paggaling ni Tyson. "Dad!" tawag ni Lilia, hindi inaalis ang tingin sa kanyang flashcards. "Darating si Mr. Stevens sa 4:00. Dadalhin niya yung special harness." Tiningnan ni Javier ang relo niya. 20 minuto na lang pala. "Maliligo muna ako sandali." Si Mark Stevens, matapos ang kanyang mahalagang testimonya tungkol sa warehouse raid at sa katiwalian ni Morris, ay nagretiro na mula sa pulisya. Simula noon, ginamit niya ang malawak niyang karanasan sa pagtitrain ng service at therapy dogs, lalo na yung mga tulad ni Tyson na nasugatan sa pagtupad ng tungkulin. Pagdating ni Stevens, dala niya ang isang espesyal na harness na idinisenyo para sa mga asong may injury sa likod na paa. Ang harness na ito ay orihinal na ginawa para sa mga military working dogs na nasugatan sa field, paliwanag ni Stevens habang maingat na inaayos ito kay Tyson. May adjustable support ito, kaya matutulungan siyang makabalik sa natural na galaw habang unti-unting lumalakas. Tahimik lang si Tyson habang pinapasuotan ng harness, kalmado at tiwalang pinagmamasdan si Stevens. Sa dami ng mga sesyon nila, naging malalim na ang tiwala ni Tyson sa kanya. Isa na siyang regular sa bahay ng mga Perez, hindi lang dahil sa galing niya sa rehabilitation, kundi dahil nauunawaan niya ang trauma na pinagdaanan ni Tyson noong raid. Ang koneksyon nila ay malalim at tunay. "Tayo na tayo, buddy," mahinang sabi ni Stevens, parang kausap ang isang kasamahan. Hinawakan ni Javier ang isang bahagi ng harness, si Stevens naman ang kabila. Dahan-dahan, lumipat ng bigat ng katawan si Tyson. Bahagyang nanginig ang sugatang paa pero nakatayo siya, suportado ng 3 malalakas na paa at ng harness na tumutulong sa kanya. "Ang galing mo," masayang sabi ni Stevens habang maingat na sinusuri ang postura ni Tyson. "Mas maayos na ang balanse niya ngayon." Habang tahimik na pinagmamasdan ni Lilia si Tyson, naging malinaw sa kanya ang mga pagbabago sa kilos nito. Gumaganda na ang muscle tone niya, komento niya, kita sa kanyang matalas na pag-iisip ang bawat detalye.
Mas mabigat na ang tinutungtong niya sa nasugatang paa, mga 7% ang dagdag kumpara kahapon. Dagdag niya gamit ang likas niyang kakayahan na mapansin ang maliliit na pagbabago na maaaring hindi mapansin ng iba. "Ang galing mo!" sagot ni Stevens na may ngiti, humanga sa obserbasyon ni Lilia. "Talagang matalas ang mata mo." Biglang tumunog ang doorbell, dahilan para kusang kumilos si Tyson papunta sa tunog. Agad siyang inalalayan ni Javier, maingat na huwag siyang mapuwersa. "Dahan-dahan lang, boy, ako na ang titingin." Binuksan ni Sarah ang pinto at nadatnan sina Chief Green at Michael Reynolds sa may porch. Malayo na ang itsura ni Reynolds sa lalaking unang nakilala ni Javier, ilang linggo ang nakalipas. Ngayon ay malinis na ang ahit. Malinaw ang tingin at tagos sa tindig niya ang dating pagkasundalo. Matatag siyang nakatayo kahit bahagyang iniingatan ang kaliwang binti, isang paalala ng mga sugat na nakuha sa serbisyo. "Pasensya na kung biglaan," sabi ni Green habang pumasok sila. "Gusto lang sanang kumustahin ni Michael si Tyson bago kami umalis." Lumapit si Reynolds kay Tyson nang may tahimik na paggalang. Nanatili siyang may kaunting distansya habang kinausap si Javier. "Naaprubahan na ng VA ang paglipat ko sa live-in treatment program sa Capital City. Alis na ako bukas ng umaga." "Ang ganda naman ng balitang yan," sagot ni Javier, may init ang tinig. Malaki ang naging papel ni Reynolds sa pagbagsak ng Black Reapers dahil sa kanyang testimonya. Dahil sa kooperasyon niya, pinili ng korte ang rehabilitasyon kaysa kulungan. "Gaano katagal ka roon?" tanong ni Javier. 6 na buwan, sagot ni Reynolds. Buong programa, therapy para sa PTSD, addiction recovery at pagkatapos vocational training. Tumigil siya sandali tapos nagpatuloy, may bahagyang pag-asa sa boses. "Tinanggap din ako sa apprenticeship program para mag-train ng service dogs. Matututo akong magturo sa mga asong tulad ni Tyson para tumulong sa ibang veterano." Pagkarinig ng pangalan niya, tumingin si Tyson kay Reynolds. Tahimik niyang pinagmasdan ng lalaki. Parang sinusuri kung totoo ba ang pagbabagong sinasabi nito. Pagkalipas ng ilang segundo, unti-unting bumaba ang tensyon sa katawan ng shepherd. Parang binigyan niya ng tahimik na pahintulot si Reynolds. Isang simpleng pagkilala sa pagbabagong naganap. "Alam niyang pinili mong lumaban sa tamang panig ng pinakaimportante," sabi ni Lilia, diretsong nagsalita gaya ng nakasanayan. Dahan-dahang tumango si Reynolds malalim at may pagninilay. "Marami akong maling nagawa sa buhay, pero yon ang isa sa mga tama." Habang unti-unting lumulubog ang araw at sumasapit ang gabi, hindi inaasahan ni Javier na mapupuno ng mga bisita ang bahay ng mga Perez. Dumating muna si Dr. Wilson upang suriin ang sugat mula sa operasyon ni Tyson. Tumango siya ng may kasiyahan matapos makita na maayos ang paggaling nito. Sumunod si Brian Taylor, halatang naiilang habang tumatawid sa pintuan, isang hakbang na ipinayo ng kanyang therapist bilang simula ng mahabang proseso ng pagtubos sa kanyang mga pagkakamali. Tahimik niyang iniabot ang isang gawa sa kahoy na plakang inukit ng kanyang sariling kamay bilang parangal sa katapangan ni Tyson. Tinanggap ito ni Javier ng may tahimik na paggalang. Pero ang huling mga bisita ay hindi inaasahan ni Numan. Pumasok ng dahan-dahan ang mga magulang ni Manuel Reyes. Payapa at may bigat ang kanilang presensya. Kita sa kanilang mga mukha ang bakas ng panahon, pero ang kanilang kilos ay puno ng dignidad. Lumuhod si Giningi Reyes sa tabi ni Tyson habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Nanginig ang kanyang kamay habang inilagay ito sa ulo ng aso. "Nang marinig namin ang nangyari, hindi kami pwedeng hindi pumunta," sabi niya. Nanginginig ang tinig. "Isipin mo, matapos ang lahat ng taon, ang partner ni Manuel ay nandito pa rin. Patuloy na nagliligtas ng buhay." Lumapit si G. Reyes at iniabot kay Javier ang isang lumang leather na kwelyo.
kupas na ang mga gilid sa tanda ng panahon. Ito ang suot niya nung tuta pa siya, nung nagsisimula pa lang siyang itrain ni Manuel, anya ng marahan. Gusto naming ibalik ito sa kanya para maalala niya kung saan siya nagsimula at hanggang saan na ang kanyang narating. Habang tuluyan nang lumubog ang araw sa Willow Creek, tahimik na umalis ang mga huling panauhin, iniwan ang bahay sa katahimikan. Sa loob, bumalik ang kapayapaan sa tahanan ng mga Perez. Si Tyson, pagod sa dami ng emosyon ng araw, ay mahimbing na nakahiga sa kanyang espesyal na kama. Si Lilia naman ay nasa tabi niya, nakaupo sa sahig, nakakalat ang kanyang schoolwork sa paligid. Tahimik siyang nag-aaral habang ang isang kamay ay nakapatong sa balahibo ni Tyson, banayad na hinahaplos ito ng walang malay, parang automatikong paglalambing. Mula sa bukana ng kusina, tahimik na pinagmamasdan ni Javier at Sara ang tanawin, ang tahimik na koneksyon sa pagitan ng kanilang anak at ng asong hindi na lang basta tagapagbantay, kundi isang bahagi na ng kanilang puso. Sabi ni Dr. Wilson, may tsansa raw na makabawi siya ng hanggang 80% sa gamit ng paa niya. Bulong ni Sara, ang tinig ay puno ng maingat na pag-asa. Sa tamang therapy at panahon. Sandaling natahimik si Javier bago niya itanong ang matagal nang gumugulo sa kanyang isipan mula pa noong insidente. At kung hindi, umakbay si Sara sa kanya, ang ngiti niya ay banayad at puno ng pag-unawa. Kung hindi man, siya pa rin ang kailangan ni Lilia at ang kailangan natin. Bahagi na siya ng pamilyang ito. 4 lang ang paa niya sa halip na 2. Gabi na nang maalimpungatan si Javier dahil sa mahinang kaluskos sa pasilyo. Tahimik siyang bumangon mula sa kama at lumabas para tingnan kung ano iyon. Ngunit pagkasilip sa kwarto ni Lilia, natagpuan niya itong bakante. Sandaling kabog ang naramdaman niya sa dibdib, pero agad itong nawala nang makita niya si Lilia. Nakabaluktot sa sahig katabi ng kama ni Tyson. Malalim ang kanyang tulog, ang katawan niya ay dahan-dahang umaangat at bumababa sa bawat hininga. Gising si Tyson, nakatingin ito kay Javier at sa dilim ng gabi nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salitang binitawan pero malinaw ang mensahe. 2 tagapagbantay, iisa ang pangako. Ang protektahan ng mahal nila. Hindi ginising ni Javier si Lilia. Sa halip, pumasok siya sa kwarto ng anak, kinuha ang isang kumot at dahan-dahang itinakip sa natutulog na katawan nito. Kumampay ng marahan ang buntot ni Tyson, parang pagsang-ayon. Ang mga mata niya ay nagsalita ng hindi kayang sabihin ng salita. Babantayan ko siya, palagi. Habang bumabalik si Javier sa kama, sumagi sa isip niya ang mahabang paglalakbay na nagdala kay Tyson sa buhay nila. Isang paglalakbay na nagsimula sa awa, sa isang desisyong bigyan ng panibagong pagkakataon ang isang asong pulis na halos isinuko na ng mundo. Sa pagbibigay nila ng panibagong buhay kay Tyson, hindi lang siya ang nailigtas nila. Sa paraang hindi inaasahan, siya rin ang nagligtas sa kanila. At sa kalmadong katahimikan ng kanilang tahanan na sa wakas ay muling buo pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan, isang tahimik na katotohanan ang lumapat sa puso ni Javier Perez, parang bulong. Ang tunay na tapang ay hindi laging may kasamang badge o uniforme. Minsan, may 4 na paa ito, may mga pilat sa katawan, at may matang laging gising, laging nagmamahal, laging nagbabantay. At sa tahimik na sandaling iyon sa pagitan ng isang bata at ng kanyang tagapagbantay, nabuhay ang isang ugnayang hindi nasisira ng kalupitan, hindi natitinag ng lungkot. Isang buhay na patunay sa lakas ng tiwalang ibinibigay ng bukal sa loob at tapat na ipinaglalaban. Habang tumatanda tayo, hinahanap natin ang mga sandaling nagpapaalala kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Ang kwento ni Tyson at Lilia ay isa sa mga paalalang iyon na ang tapang ay may iba't ibang mukha
at minsan mukha ito ng isang asong laging nakabantay sa pagitan ng panganib at ng mga taong mahal natin. Tulad ni Tyson, marami sa atin ang may dalang sugat na hindi nakikita, mga bakas ng laban na matagal nang tapos. Pero sa pagpili nating protektahan ang mahalaga, muli nating natatagpuan ang ating layunin. Ang koneksyon ni Lilia at ng kanyang shepherd ay sumasalamin sa isang bagay na totoo para sa lahat, isang ugnayang hindi kailangan ng salita at nananatili kahit sa pinakamadilim na sandali ng buhay. Sa pagninilay natin sa sarili nating landas, maiintindihan natin ang tunay na kabayanihan ay hindi pagiging perpekto. Ito ay ang tahimik na lakas na patuloy na tumatayo, patuloy na nagbabantay kahit tayo'y sugatan. Naway dalhin natin sa bawat relasyon ang katapatan ni Tyson at sa bawat pagtanggap sa sarili at sa kapwa ang bukas pusong pagmamahal ni Lilia. Dahil sa huli, hindi ang mga pilat natin ang siyang bumubuo sa atin, kundi ang pag-ibig na pinipili nating ibigay, ang pagprotekta sa mahal natin at ang tapang na magmahal kahit mahirap. Salamat sa panunood ng kwento natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong mga kwento. I-like ang video at i-share ang inyong saloobin sa comment section. Kita-kits sa susunod na video.